pababagsakin, palulumbalin kayo ng iba't ibang problema. Ngunit nandito ako, hindi ko kayo papabayaan. Hahanapin ko ang inyong pananampalataya. Ang patay ang pananampalataya ang walang gawa. Amen. Mga kapatid, tulad ng narinig natin na sinabi ng mensahe, patay ang pananampalataya walang gawa. Kung ngayon kaya magra-rapture, sino kaya maiiwan sa atin? Sino kaya makakasama? Kasi ang pinaka-importante sa lahat ng bagay sa atin, yung ngayon. Ano ang kalooban ng Diyos sa iyong ngayon? Kasi yung nakaraan na yun eh. Tapos na yun eh. Yung future, hindi natin sigurado yun. Yung ngayon, may kasiguraduhan tayo. Kaya sinasabi ng Panginoon, hindi tayo pababayaan kung mananampalataya talaga tayo. Ano yung pananampalataya natin? Kailangan na babatay sa Word of God. Ano ang kalooban ng Diyos sa iyo ngayon? Sunday ngayon. Ang kalooban ng Diyos, sasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan at hindi natin pababayaan ang pagsasama-sama. Nakasulat sa Hebrews 10:25. So para makasama ka ng salita. Pag hindi ka kasama ng salita, hindi ka kasama sa langit. Ito sinasabi ng salita ng Diyos. Hebrews 10:25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalong-lalo na kung yung namamalas na ang nalalapit na araw. So very obvious ang nalalapit na araw. Overwhelming ang signs. At ang mundo ngayon, pasama ng pasama. At dahil sa kasamaan ng sanlibutan, ang pag-ibig ng marami manlalamig. At sa huling araw, marami ang tatalikod sa pananampalataya. Kaya kailangan, ikaw yun eh. Baka mamaya, pinapatay mo na ang apoy ng Espiritu Santo. Pag namatay yun, kukurak-kurak na yun, wala na. Sino pa gagabay sa'yo? Wala na Espiritu Santo. Kaya ang pinakamahalaga, ngayon ba nagawa natin ito? Pinabayaan ba natin ang pagtitipon? Hindi. Eh kung kukunin ng Diyos na yun, ngayon ang rapture, sino lang kaya mara-rapture, ano? Sino ang maiiwan? Kaya kailangan sa bawat araw nung tatanungin mo ang Diyos, bukas, tatanungin mo na naman ang Diyos. Lunes bukas, Lord, ano ba ang kalooban mo sa akin? Ngayon. Kasi lagi ngayon eh. Kailangan mabubuhay ka ngayon. Huwag kang mabuhay sa nakaraan. Kahit balikan mo ng balikan yun, wala na yun, nakaraan na yun eh. Huwag kang mabubuhay sa future, walang kasiguraduhan yun eh. Future, yung ngayon may kasiguraduhan. So maging sigurado ka ngayon, sabi sa 2 Corinthians 6:2. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluhan, narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. So ngayon ang araw ng kaligtasan. Bakit kinuha si Enoch? Bakit ni-rapture si Enoch nung panahon ni Enoch? Bakit? He is walking with God eh. Lumalakad si Enoch sa kalooban ng Diyos. Ni-rapture siya. So ganun din tayo, lumalakad ba tayo sa kalooban ng Diyos? Itong araw na ito ba, sino ba yung hindi sumama sa pagsasama-sama? Sino ba yung, ano ang sinasabi ng Diyos sa puso at isipan mo? Ano ang iginagabay sa iyo ng Espiritu Santo? Pag yun ang iginagabay, sinuway mo, hindi ka sumusunod sa Diyos. Paano ka makakasama sa rapture? Kasi madali mo malaman kapag ang Diyos na nagsasabi sa iyo, nangungonsensya kapag hindi mo gagawin. May nag-uudyok sa iyo talagang gawin. Ngayon, kung tumitigas na ang ulo mo, tumitigas ang puso mo, babaliwalain mo yun. Hindi ka mangungonsensya. O yun, delikado ka na. Hindi na kumikilos ang Diyos sa iyo, magsuri ka na. Baka mamaya, tinakwil ka na, hindi mo pa alam. Kailangan ng pagsusuri. Sabi sa 2 Corinthians 13:5. Siya sa atin ninyo, ang inyong mga sarili kung kayo nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo na sa inyo, maliban na lamang kung kayo itinakwil na. Baka mamaya wala na ang Espiritu Santo. Kasi sinasadya mo kasalanan, ihiwalay siya sa iyo. Lagi siya umiiyak eh. Kaya sabi, do not grieve the Holy Spirit of the Lord. Huwag
mong paiyakin ng Espiritu Santo, tapos siya umiyak yan, maalis yan. Kahit yung anak mo, kahit na mahal ka at mahal mo, at yan ay lagi mong sinasaktan, at umiiyak yan, iiwan ka rin ng anak mo. Lalayo yan. Kita nyo, may mga bata naglalayas na. Kasi hindi nila gusto yung atmosphere sa loob ng bahay nila. Masyadong yung kanilang mga magulang, salbahay, masama. Bata yun, maalis na. Bakit? Walang maramdaman pagmamahalan sa loob eh. Walang pagkakaisa. Kasi kailangan makikiisa tayo sa Diyos. At ang pakikiisa natin sa Diyos, pakikiisa sa Espiritu Santo. Ito ang ministeryo ng Espiritu Santo sa huling panahon. Siya yung comforter na ipinadala ng Ama, ipinadala ni Kristo. At ang sasabihin lang ng Espiritu Santo, yung narinig niya lang na sinabi ng Ama kay Kristo. Hindi siya magsasalita ng bagay na hindi niya narinig. At ito yung mga narinig niya, sinulat na sa Bible. At sa ganun, titignan na lang natin kung ano mensahe. Titignan natin, tayo ba'y nakadikit dito? Kaisa ba tayo? Sukatin natin ang ating pananampalataya sa Word of God. Tignan natin, baka mamaya wala ka pala sa Word of God. Ito sinasabi ng Bible dyan. James 1:22-24. Dadagwat maging tagatupad kayo ng salita. Huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinignan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalimutan ako ano siya. So nakalimutan mo ano ka na? Anak ka ba ng Diyos? Ikaw ba ay tunay na nananampalataya? Iyang ka ba? O nakalimutan mo ng Kristiyano ka? Sumuway ka na kaagad? Kasi araw-araw is the day of salvation eh. Hindi ka naman ililigtas ng Diyos kahapon, tapos na yun eh. Sana nung kahapon, banal na banal ka. Sana nag-rapture nun eh ngayon. Banal na banal ka ba? Pag sinabi banal na banal, nasa salita ka ng Diyos. Sabi sa Romans 7:12. Pag nasa salita ka ng Diyos, banal ka. Pag wala ka sa salita ng Diyos, hindi ka banal. Ito sabi niya, kaya nga ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. So kung yung kautusan ni Cristo na sinusunod mo, kasama mo, ngayong araw na to, di banal ka, matuwid ka at mabuti. Kukunin ka ng Diyos, paano kung sinuway mo? Paano ngayon yan? Kahit tumawag ka ng Panginoon, walang mangyayari. Sabi ng Bible. Matthew 7:21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Sabi mo, Panginoon ba, napatawarin mo po ako, hindi ako nakasunod ngayon eh. Patawarin, kaso naiwan ka na, ano pang kapatawaran? Hindi, kahit tumawag ka na tumawag, tapos na eh. Sana naghanda ka. Katulad ka ng 10 virgins. Yung 5 virgin, hindi naghanda eh, may lampara, pero walang langis. Bakit? Walang apoy ng Espiritu Santo. Hindi na sumisiklab yung Espiritu sa kanya. Pinaiiyak niya yung Espiritu. Bakit? Sumusuway siya sa kalooban ng Diyos. Kaya nung kumakatok na, hindi na mapagbuksan, sarado na eh. Late ka na eh. Kaya sabi, bigyan nyo nga kami ng langis. Sapat ito para sa amin eh. Sapat ang Espiritu Santo sa bawat isa. Sapat ang ibinigay ng Espiritu Santo sa bawat isa. Sapat yun. Hindi kulang yun. Ngayon, gagabay siya yun. Pakinggan mo kung ano sinasabi. Kasi hindi nga yun tumatawag ang dami. Miski ang demonyo tumatawag ng Panginoon, di ba? Yung sa Gadarene, di ba? Yung Legion, di ba tinawag niya, Panginoon, mag-upo kami dali doon sa abyss. Doon na lang po sa baboy, Panginoon. No? Di ba? Demonyo na yun, tumatawag pa ng Panginoon. Eh, hindi naman sumusunod sa Diyos yun. Lumaban nga yun, kaya naging demonyo yun eh. Sumuway nga yun eh. Ikaw ba nagiging demonyo dahil? Anak ka na naman banal demonyo. Sumusuway ka sa utos eh. Hindi ka banal, hindi ka matuwid. Kung matalino ka, siguraduhin mo itong araw na to, nasa Word of God ka. Alam mo, Sunday na yung worship, dapat kasama ka. Sana kung in-announce ko na walang worship sa Palatio. Doon tayo, katulad ng last pumunta si Tisa dito, hindi kasi nagbasa ng hindi ka kasi nagbasa ng message eh. Alam niyo, nung linggo ng hapon, in-announce ko na kaagad yun. Kasi sinabi na sa akin ni Daniel eh. Kasi birthday ng pamangkin ko, si Alicia, walang garahe dito lang, hindi sila makakaalis. In-announce ko na kaagad yun. Sunday afternoon, bakit? Para malaman na iglesia,
maghanda ka na. Eh ngayon, wala naman ako sinabing wala. Eh, baka tandaan wala. Ay di kontra ka sa Diyos. Kasi you have to submit to authority. Kaya nga naglagay ng pastor eh. Ang pastor ang mumuno, pasakop ka dyan. Dahil pag hindi ka nagpasakop, hindi mo ikabubuti, kasasama mo. Sabi ng Bible. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi yung lamang gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. Ano ang kalooban ng Ama na nasa langit? John 12:47-48. Alam mo, kung matalino ang tao, alam mo na eh, kung paano kaligtasan eh. Masusure mo kaligtasan, sabi ng 1 Corinthians 15:1 eh. Kung tayo mananatili sa kasandalan, ay ligtas tayo, maliban na lang, kung sumapalataya ka na walang kabuluhan, sabi ng Bible. Yung pananampalataya, sabi ng prophet kanina, yung pananampalataya mo na walang gawa, hindi ka tagatupad, niloloko mo sarili mo. Nililin lang mo lang sarili mo, hindi ka naman sumusunod, paano ka papasok sa langit? Eh, ito yung kalooban ng Diyos, yung kalooban ng Ama. At ito ang kalooban ng Ama na gaganapin natin. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap ng aking pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking salita siyang hahatol sa kanya sa huling araw. So hahatulan ka ng salita ng Diyos. Ang kautusan nga, banal, mabuti. Eh, ba't wala ka sa kautusan ni Cristo? Hindi ka banal, hindi ka matuwid. Papasok ba ang hindi banal sa langit? Papasok ba ang balukton? Hindi, kaya nga ginawa tayong matuwid eh. Kasi wala tayong kakayanan magpakatuwid. Wala sa tao ituwid ang kanyang landas, ang Diyos lang. Kaya tayo naging matuwid dahil ang Diyos ang gumawa. Gumawa ng bagong puso, bagong pag-iisip, bagong pagkatao sa atin. Kung hindi siya gumawa ng bagong pagkatao sa atin, wala tayong life resurrected life, wala tayong magagawa. Apart from me, you cannot do anything. Pag wala ang Diyos sa'yo, wala Espiritu sa atin, wala kang magagawa. Kahit magpakabait ka pa. Hindi tatanggapin ng Diyos yung kabaitan mo. At tatanggapin ng Diyos yung kabaitan niya. At ang kabaitan niya, salita ng Diyos. Yung kautusan na yun lang ang mabuti, matuwid. Di ba sabi yun nung naglalakad sila? Tapos sabi nung mayaman, mabuting guro. Ano mo ba ang dapat gumawin para makapasok ako sa kaharian ng Diyos? Bakit mo ko tinatawag na mabuti? Isa lang ang mabuti. Ang Diyos lang ang mabuti. At para patunayan ng Diyos na siya'y mabuti, pinababa niya ang salita ng Diyos, naging laman eh. Nagbigay ng example kung paano magsunod sa Ama. Lahat ng inutos ng Ama, sinunod ni Kristo hanggang kamatayan, hanggang sa krus ng Kalbaryo. Ganun din tayo. Kung mamamatay tayo, sumusunod tayo, namamatay tayo. Kung hindi naman tayo mamamatay, sumusunod tayo na hindi tayo mamamatay. Ang importante, sumusunod ka all the time. God is good all the time nga, di ba? O di you have to obey all the time din para good siya sa iyo. Ito sabi, at hindi ko siya hinahatulan sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanlibutan, hindi upang iligtas ng sanlibutan. So nagawa na ni Kristo yung pagliligtas eh. Bumaba siya, hindi niya hinatulan ng sanlibutan. Namatay siya sa krus para kunin ang lahat ng kasalanan. At ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay maghihintay sa muli niyang pagbabalik. At sa pagbabalik niya, ang kukunin niya lang yung sumasampalataya, naghihintay. Yung nananatili sa yung tunay na alagad ng Panginoong Jesus. Hindi ka alagad eh, sumusuway ka eh. Bakit ba nawala si Satanas? Bakit ba naging fallen angel si Lucifer? Hindi sumunod eh. Hindi nanatili. Isa lang yun ha. Isang error lang yun. Hindi na kailangan ng maraming error. Isa lang. Isang kasalanan lang, makasalanan ka na. Sabi nga doon sa Bible eh, isang kautusan lang hindi mo nasunod, hindi mo na nasunod lahat eh. Kahit nga yung tuldok o kudlit eh, pag nawala eh, kasalanan eh. Heaven and earth shall pass away, but behold, my word shall not pass away. Malapit na matapos ang sanlibutan. Konting panahon na lang, kitang-kita na lahat ng mga signs. Ipinakita na at ang huling-huling na mangyayari, lalamig ang pag-ibig ng marami. At magkakaroon ng falling away. Sabi ng 1 Timothy 4:1.
Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritu mapanghiray at mga aral ng demonyo. Naglipa na aral ng demonyo sa internet. Katakot-takot na false teachers. Yung huling nag-ano ko sa inyo, nag-comment ako sa inyo doon, yung Quran grabeng paglapastangan kay Kristo ginawa doon. Ang lakas ng loob mo magturo eh. Eh bakit? Deceive yung tao na yun eh. Yung makikinig sa kanya, madideceive din. Pero yung nakakakilala sa Diyos, hindi niya maloloko kailanman. Binigyan tayo ng Diyos ng anointing of the Holy Spirit. Binuksan sa atin ng isang pintuan, hindi makapagsasara ang sino man. Ganon kabait ang Diyos sa ginawa sa atin. Kasi kita ng Diyos na totoo tayo eh. Talagang totoong susunod tayo sa Diyos. Kaya pag alam ng Diyos yun eh. Pag ikaw totoong susunod talaga, gagawin niya lahat ng kapangyarihan niya para makasunod ka. Para sa pagsunod mo, ligtas ka. Ililigtas ka ng Diyos. Ang Diyos na magliligtas, hindi naman tayo eh. So siya rin ang gagawa nun, nagawa kasi. He is the author and the finisher of our faith. Hindi niya tayo pababayaan kailanman. Maliban na lang, kung sumampalataya ka na walang kabuluhan, katulad ng demonyo. Sumampalataya na walang kabuluhan. Hindi sumunod eh. Kasi ang pananampalataya, pagsunod kay Kristo. Hindi ka nga sumunod eh. Kaya sabi nga ni Kristo dito sa John 12:48. Sapagkat ako hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ang nagsugo, ay siya nagbigay sa akin ng utos. Kung ano ang dapat ko sabihin at kung ano ang dapat ko salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko gayon, sinasabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita. Ang salita ng Ama na si Kristo ito ang buhay na walang hanggan. O nasa iyo ba ang salita ng Diyos? Katulad ni Enoch, ni Noah. Yung mga sinaunang naligtas, ang salita ng Diyos nasa kanila. Kaya nga iniligtas si Noah, tsaka yung pamilya nila, ang salita ng Diyos na kay Noah, sinunod niya ang utos ng Diyos. Ganon din kay Abraham, kay Jacob, kay Isaac. Hanggang sa dumating ang Israel, ang ginawa naman ng Diyos, para mapasunod ang bayang Israel, gumawa ng kautusan kay Moses. Nasa ilalim ngayon sila ng kautusan ni Moses. Pag sumuway sila doon, sila pupunta sa langit. O pagkatapos doon, lumipat siya sa Hentil. Dahil sa katigasan ng Israel, lumipat siya sa Hentil at binubuo na ang kompletong bilang ng Hentil ngayon. Buti makasama ka pa. Yung mga wala dito ngayon, mag-isip-isip ka. Minsan lang ang buhay. Hindi na ito ulitin. Mahirap ba? Biruin mo, 1 to 1:30 minutes a week lang ang iaalay mo sa Diyos. Tapos konting hindi ka naman naglalakad. Nung araw nagwo-worship sila, naglalakad papuntang Jerusalem eh. Sasakay ka pa nga ng jeep, kung may kotse ka, isang sakay lang eh. Oh, hindi mo pa kaya? Tapos pinipilit mo sarili mo, doon ka sa zoom up. Eh, yun ba kalooban na Diyos sa zoom up? Ang suman nito, baka ma-zoom up ka. Delikado. Sana kung sinabi ng authority, zoom up tayo, worship ha? Yun ang utos ng Diyos. Authority yun eh. Hindi naman eh. Sinabi ko na nga, resume na nga eh. Starting October 22, hanggang sa pagdating na ng Panginoon, resume na yung worship sa Palagil. Pero nandun pa rin yung iba eh. Nasa comfortable place sila, nasa comfort zone. Gusto nila madali. Hindi naman madali kaligtasan eh. Magsasacrifice ka nga eh. Si Kristo nga nagsakripisyo para sa kaligtasan natin. Ba't ikaw? Ayaw mo magsakripisyo sa kaligtasan mo. Kung iibigin mo ang buhay mo dito sa lupa, mawawalan ka ng buhay na walang hanggan. Pag hindi mo iibigin ang buhay mo dito sa lupa, magkakaroon ka ng buhay na... Ano yung buhay sa lupa? Yung dati mo pagkatao. Kaya ang ginawa ng Diyos, yung sinold na yun eh, pinako sa krus para hindi na makakilos. Yung lumang pagkatao, kikilos lang yun. Pag pinakilos mo, patayin mo nga yung radyo. Nagigipaglaban sa atin. Tumambay pa eh. Nang buwisit. Hindi ka mananalo, taling tuloy kami. Basahin ko yung At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. So nalalaman din ba natin na ang utos ng Panginoong Hesus ang buhay na walang hanggan? Siya yung buhay na walang hanggan, siya yung salita eh.
Kaya nga bumaba yung salita. Ang salita ay Diyos eh. Nagkatawang tao eh. Nabuhay, naging laman eh. So ngayon, yung salita ng Diyos na si Kristo sa'yo maging laman, ibig sabihin, yung buhay mo ngayon na nasa laman, maging katulad ni Kristo. Kasi sa pasimula, yun ang plano. Yun na talaga plano pa. Umpisa pa lang. Ephesians 1:4. talagang tumambay pa. Hindi mo kami maiinis. Sige, ilakas mo pa. Ilalakas mo din ang boses ko. Ilakas mo pa. Ito sabi ng Panginoon sa Ephesians 1:4. Ayon sa pagkapili niya sa atin bago itinatagan sa libutan, bago nilikha ang langit at lupa, yung third heaven, nandun ng Diyos eh. Nung likhain na yung langit at lupa, lahat ng heaven nilikha niya. Pinili na tayo, hindi pa yung nililikha tao ha. Wala pang tao dito, wala pang sanlibutan eh. Yung tao nang galing lang sa sanlibutan eh, sa alabok ng earth eh. Walang earth. Paano gagawa ng tao? Wala pa earth. Sa kukuha ng alikabukan Diyos. Wala namang alikabok pa, wala pang earth. Pero pinili na tayo. Bakit? Alam ng Diyos eh. May mga plano na siya. Kaya nung malaman niya, yung tunay na sasampalataya sa kanya, isinulat niya sa aklat ng buhay. Yung isulat niya to sa aklat ng buhay, tinawag niya. Yung tinawag niya, hinirang niya. Yung hinirang niya, pinagintapat niya. Yung pinagintapat niya, ginilorified niya. Tapos nalaban eh. Ang gagawin mo na lang, manatili ka sa pananampalataya. Magsakripisyo ka katulad ni Kristo. Nanatili hanggang sa kamatayan sa krus. Mananatili ka lang. Mahirap pa yun. Sanay na nga tayo eh. Di ba sanay na tayo manatili sa loob ng bahay? Mula pa ng pandemic? O di sanay ka rin manatili sa Word of God. Nasa pagsasanay lang yan. Upang tayo maging walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Na tayo itinalagan niya ng una pa sa pagkukugkog tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Kristo sa ganang kanya. Ayon sa minagaling niyang kalooban. Sa ikatpupurit, ikaluluwalhati ng kanyang biyaya na sa atin ipinagkaloob na masagana sa mga minamahal. Romans 8:29-30. Sapagkat yung mga nung una pa kanyang nakilala. Kung kita mo kapangyarihan, nung una pa nakilala na. Kilala na tayo ng Diyos, una pa lang ha. Wala pa yung earth, wala pang alikabok. Kilala na tayo. Ay itinalaga naman yan na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. So maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Ano ba larawan ng anak? Ang larawan niya, napakamasunurin siya. Yun ang image niya. Yun ang makikita po sa Panginoong Jesus, napakababa sa lahat ng bagay. Sinunod niya lahat ng utos ng Ama. Lahat ng, di ba sabi pa nga niya, Ama, baka pwede naman itong sarong to lumipas. Baka pwede naman, pero hindi yung kalooban ko eh. Yung kalooban mo. Ganon din tayo minsan bilang tao eh. Tinatamad na eh. Napapagod na, nagsasawa na, pero sasabihin mo, hindi. Ang kalooban ng Diyos ang mag-aari, hindi kalooban ko. Lord, tulungan mo ako. Tatapusin ko itong labanan na ito. Kahit ano mangyari, I will finish the race. Nasa determinasyon yan eh. Bakit nananalo sa marathon yung mga tumatakbo? Bakit? Determined silang matapos kahit mabagal. Ang gusto nila finisher. Dapat ganun ka rin eh. Kahit mabagal, di ba sabi, may nauuna, nauhuli. Yung nauhuli, nauuna. So hindi importante yung nauuna. Ang importante yung pagtatapos. Sabi nga, hindi mahalaga yung pasimula eh. Ang importante yung pagtatapos, graduation. Ang lapit na ng graduation, ngayon ka pa ba magpapakahangal? Ito na nga ang graduation. Natutuyot na nga yung Euphrates, pati Tigris eh. At buong paligid na yun eh. Tapos nagkakagulungan na nga sa Israel na yun eh. Hindi ka pa rin natitigatik. Hindi ka pa natatakot sa Diyos sa mga salita niya. Totoo to, alam mo ang Diyos natin, hindi nagsisinungaling. Bakit ang iba sa inyo hindi sumasagana sa buhay? Hindi kayo naniniwala sa Diyos? Hindi ka sumasampalataya sa salita. Ang sabi ng Diyos eh, nanakawan ba ako ng bayang ito? Hindi nanakawan ako sa mga igap at manggando. Subukan nyo nga ako sa bagay na ito, hindi busa ko kayo ng pagpapala. Bakit sinasabi ng Diyos yun? Maniwala ka, magsasalita ba Diyos ng kasinungalingan? Pag pa sinabi niya yun, hindi ba totoo yun?
Bakit kayo sumasagana? Pag di kayo nagkukulang? Dahil tapat kayo sa Diyos eh. Pag may dumadating siya, nagbibigay ka agad ng igabot at masaya mong binibigay. Sanay ka na doon. Sanay din ng Diyos na magsuporta sa'yo sa lahat ng bagay. Tingnan mo yung hindi sanay doon. Ang buhay ang ngayon, nagdaraho. Para siyang may buslo, sabi sa Hagay. Naghahanap buhay, pero yung pera kinikita, butas na buslo. Sabi sa Hagay, basahin natin yun. Matalino ka lang talaga. Pagkaroon ka ng isip ng Diyos. Ano ba isip ng Diyos? Hindi salita ng Diyos. Pagkaroon ka ng salita ng Diyos sa buhay mo, palitan mo na yung isip mo. Isip ko nga yan eh. Isip na ni Kristo. Ito sabi ng isip ni Kristo. Hagay 1:6. Kayo naghahasik ng marami at nagsisiani ng kaunti. Kayo nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkakaroon ng kahustuhan. Kayo nagsisiinom, ngunit hindi kayo nagpapatirang uhaw. Kayo'y nananamit, ngunit walang maipanainit. At yung kumikita ng mga pinag-arawan, ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may butas. Butas? Bakit? Nakasumpa ka eh. Nakasumpa ka. Kahit ano gawin mo sipa, kahit gaano pera dumarating, butas nga eh. Bakit sira ang bahay ng Diyos? Sino ba bahay ng Diyos? Tayo yung temple of God eh. Ayusin mo yung bahay ng Diyos, magsisi ka. Ayusin mo. Kasi yun ang ginawa ng Israel nung araw eh. Sira ang bahay ng Diyos, sinira ng mga ng mga Babylonians. Tapos naging captive sila, dinala sa Babylonia. Ngayon yung si Panayas, itong nagkaisa sila na ibuuin uli ang bahay ng Diyos. Dito, spiritually, sinasabi itong buuin mo, ikaw. Mabuo ka. Magsisi ka. Bumalik ka sa Diyos talaga. Sundin mo yung kalooban, huwag sira ang bahay mo. Ayusin mo yung templo mo. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Hukbo, gunatain ninyo ang inyong mga nakalakad. Magsiahon kayo sa bundok at magdala ng kahoy, magtayo kayo sa bahay sa aking kaluguran at ako'y luluwalhati. Kayo'y naghihintay ng marami at naririto ang dumarating kaunti. At nang inyong dalhin sa bahay aking hinipan, bakit? Sabi ng Panginoon ng Hukbo, dahil sa ang aking bahay ay nahandusay na wasak. Samantalang tumatakbo bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang sariling bahay. So yung gusto mo, yung dati mong pagkatao, doon ka lagi pumupunta. Hindi yung bagong pagkatao ibinigay ng Diyos sa atin. Laging yung gusto mo. Hindi ka ba nagsawa dyan? Excuse me. Hindi ka ba napapagod gumawa ng kasalanan? Hindi ka ba napapagod ng lagi magsinungaling? Hindi ka ba napapagod na sumuway sa utos ng Diyos? Baguhin mo na. Hanggat may oras, this is the day of salvation. Bukas sana, alam mo kalooban ng Diyos sa iyo bukas. Tanungin mo. Lord, ano ba kalooban mo sa akin bukas? Pag-gising mo pa lang, ano ba kalooban mo sa akin? O Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Araw-araw ka't magtatanong ng kalooban ng Diyos. Kasi papipiliin ka araw-araw, sabi sa Deuteronomy 30:19. Araw-araw ka pipili. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito. Biruin mo, witness pa ng Diyos, langit at lupa. Tao kasi sinungaling eh. Baka magsinungaling pa yung tao eh. Pero yung magsisinungaling ba yung langit at lupa? Yun ang saksi. Yun ang witness sa iyo sa araw na ito. Naring ilagay sa harap mo ang buhay at kamatayan. Ano yung buhay? Si Kristo. Si Kristo ang buhay. Sino ang kamatayan? This is Satanas. Siya ang author of death eh. Ang author of life is Jesus Christ. Ang pagpapala at ang sumpa. Ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Ano gusto mo? Pagpapala, sumpa. Gawin mo yung inuutos ng Diyos. Pagpapalain ka. Subukan mo ako, sabi ng Diyos. Pagka hindi buusan kita ng pagpapala, hindi mo kakayanin eh. Sasabihin ba ng Diyos yun ang hindi?
Nangyari sa inyo yun, nangyari sa akin yun. Nangyayari, sabi ko nga sa inyo, ang problema nyo kung paano nyo uubusin yung pagkain sa loob ng bahay. Mantalang lumabas ka, pumunta ka, ang dami natutulog sa bangketa para mabuhay yung mga ngulekta ng basura. Nakikita mo pa, nagkitiya ka, pinupukpok yung kuryente, makuha lang yung copper dun sa maibenta. Pagod na pagod sila, kalaykay ng basura para magkapera. Yun para sa kumain, samantalang tayo, nagkakatira-tira pagkain sa loob ng bahay. Pag binuksan niyo yung radyo, punong-puno ng pagkain, nabubulok yung iba. Tapos, pinakikita sa atin ng Diyos na napakasagana ng buhay natin. Yung iba, kita mo, kahit anong gawin, butas na buslo, sabi sa Hagay. Bakit? Sira ang bahay. Wala sila sa Diyos eh. Sira ang bahay nila. Tayo namang nabuo na bahay, naging Kristyano na, bumabalik na naman sa dating bahay. Abala ka doon sa dati mong pagkatao. Eh, paano dumating ang Panginoon? Tapos na ang maliligayang araw mo. Hindi ka sumunod eh. Ngayon lang ang araw ng kaligtasan. Ngayon lang ang faith. Sabi sa Hebrews 11. Ngayon, kita mo ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan ng bagay na hinihintay. Hinihintay mo ba ang kaligtasan ng kaluluwa mo? Hinihintay mo ba ang mga pangako ng Diyos na magaganap sa iyo? Panatag ka dyan, relax siya. Bakit? Eh ngayon, sumasampalataya ka, kaya panatag ka eh. Porbahan mong hindi mo gawin ng kalooban ng Diyos, hindi ka panatag, natatakot at sinasabi mo, Lord, sana huwag mo na mag-rapture. Dapat sana sabihin mo, Lord, kunin mo na kami rapture. Eh, hindi. Lord, sana hindi mo na mag-rapture. Kasi sumuway ako eh. Bakit? Kapag sumuway ka ba, patatawarin ka ng Diyos at hindi magra-rapture? Sino ka? Para sundin ng Diyos. Iayos mo sarili mo, maghintay ka. Kasi si Kristo ka, hindi alam ang pagbaba eh. Ikaw pa? Kaya nga ang Panginoong Jesus patuloy na dumadalangin sa atin eh. Ipinagpe-pray niya yung mga anak ng Diyos na kukumpleto sa kapuluang bilang ng Hindil. Eh, hindi naman natin alam yun. Kaya ang prayer natin, Panginoon, yung pong ipinagpe-pray ng Panginoong Jesus, yun din ang pinagpe-pray natin. Hindi naman natin alam kung sino yun eh. Pero sila alam yun eh. Alam ng Diyos yun. Kaya ipipray nila yun. Kaya pag naipagpe-pray nila yun, nakukumpleto bilang ng hindi. So, rapture na. Pero siguraduhin mo, minsan lang eh. Hindi na ito uulitin eh. Ba't tayo maging magaling? Magpakatalino ka, minsan nga eh. Hindi na uulitin eh. Eh yung sa pag-testing mong hindi mo ginawa, tsaka dumating. Ay di na disgrasya. Di mas maganda nung sunod ka ng sunod, kahit mapagod ka. Eh yung uncomparable nga yun eh. Yung ibibigay ng Diyos sa atin eh. Uncomparable yun. Walang ano dun eh. Sabi sa Titus 3:11 yata yun. Tingnan ko kung tama. Hindi ako sigurado eh. Ay wala, hindi pala mali. Ang sinasabi ng Diyos, yung ibibigay sa atin ng Diyos, uncomparable yun. Hindi mo pwede i-compare kahit saan. Napakatindi nun. Hindi pumasok sa puso ng tao, hindi narinig ng tao, hindi pumasok sa isip ng tao, yung inihanda ng Diyos sa atin. Alam niyo, ang dami kong tanong eh, pero hindi ko na itatanong dahil sa langit, alam ko na eh. Yung lang 24 elders, sino yun? Yung 4 living creatures, sino yun? Yung seraphim, sino yun? Yung Leviathan, ano yun? Yung Behemoth, ano yun? Yung sinabi ng 7 bulog, ano yun? Ang daming tanong eh. Pero ang importante, alam na natin ang paraan ng pagliligtas. Kasi pag naligtas ka na, alam mo na yun eh. So hindi naman importante alamin mo yun. Nagtataka lang ako kasi ang hirap i-explain nun. Ewan ko, sino makapag-explain nun? Yung 24 elders, alam niyo yun, yung nakaikot na nagpatira pa sa Diyos. Kasama yung 4 living creatures, tapos yung mga cherubims, ano yung cherubims? Yung seraphims, ano yun? Hindi natin alam yun. Pero kung ang lahat ng inilantad ng Diyos sa atin eh, sabi sa Deuteronomy 29:29.
ang bagay na lihim na uukol sa Panginoon natin Diyos. So yung hindi in-explain sa Bible na inspired by God, kasi mayroong mga Bible hindi inspired by God, ini-explain nila yun eh. Hindi naman inspired, ayaw ipabasa ng Diyos siya, maliligaw ka dun. Ang pinababasa lang sa atin yung King James Version, yung inspired by God. Yung hindi in-explain sa King James Version, sa Diyos yun. Hindi mo alamin yun. Ang mga bagay na di nauukol sa Panginoon natin Diyos. Ngunit ang bagay na hayag ay nauukol sa atin sa ating mga anak magpakailanman upang ating magawa ang lahat ng salita ng kautusan ito. Para magawa natin yung kautusan ng salitang ito, kasama ng ating ituro sa mga anak natin. Yung mga inilihim, hayaan mo nakalihim. Malalaman din naman eh. Sabi sa 1 Timothy 2:4, na siyang ibig na ang lahat ng tayo maligtas at mga kaalam ng katotohanan. Mga kaalam, ibig sabihin future. Mga kaalam. Hindi sinabing nakaalam na ng katotohanan, makaalam. Halimbawa, ito, itinatayo ko, makatayo. Makatayo sana to. Yung maililigtas ng Diyos, makakaalam na ng lahat ng katotohanan. Kaya yung tanong ko nga na ano yung 24 elders, ano yung seraphim. Yung seraphim may 6 na pakpak eh. May pakpak ba talaga ang anghel? Yung cherubims. Ano ba yung cherubims na yun? Meron pang gulong yun na ang daming mata. Gumagalaw-galaw pa kung saan nagpuntaan Diyos, nakatutok yun. At yung ano, 4 living creatures, ano yun? Yung liyo ng mukha, tao yung mukha, agila, 4 ang mukha. Ano yun? Hindi natin alam yun, pero hindi na dapat malaman. Ang purpose lang ng Diyos sa atin, maligtas ang kaluluwa. 1 Peter 1:9. So yung pananampalataya mo, may purpose yan. Ito purpose. Na inyong tinanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong kaluluwa. So hindi makaalam ng mga lihim. Kung hindi maligtas ang kaluluwa mo, alam mo nga lahat ng lihim, katulad ni Satanas. Alam niya ba si Lucifer ay full of wisdom? Alam niya lahat ng lihim. At siya ay napakataas ng kalagayan sa langit. Nakahanda sa kanya yung Tigris and thy pipes. Siya ang director ng worship sa langit. Hindi na matutuloy. Si Satanas na siya. Inihanda sa kanya yon. Dahil siya ay napakaganda. At dahil sa kanyang kagandahan at kayamanan, nahulog siya. Like a fallen star from heaven. Nahulog siya. Dahil sa kanyang kagandahan at kanyang kaningningan at kanyang karunungan, nahulog siya. Lumaki ulo niya nag-ambisyon Sabi sa Ezekiel 28:14-17. Ikaw ang pinanghirang kerubim na tumatakip at itinatag kita na ano pat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhik panaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin. Perfect si Lucifer, no siya'y likhain. Hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Dahil sa karamihan ng iyong kalakal, ay kanilang pinuno ang gitna mo ng pagkadahas at ikaw ay nagkasala. Kaya inihagis kitang parang dumi mula sa bundok ng Diyos at ipinanghamak kita o tumatakip na kerubin mula sa gitna ng mga batong mahalaga. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Aking inihagis ka sa lupa, aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. So, ibinaksak siya sa tribulation period, ibabaksak na siya sa lupa, sa mga hari Sabi nung iba, ibinaksak na daw sa hardin. Hindi pa. Asa na, wala na bang hari nun? Si Eva, si Adan pa lang Paano dito, sa mga hari ang sabi. Paano ibinaksak si kay Eva at kay Adan yun? Kaya nagkunwari siyang ahas para mapasok si Eva at si Adan Ito na ulitin ko Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan, iyong ipinahamak ang iyong karunungan.
Dahil sa iyong kaniningan, aking inihagis ka sa lupa, o inihagis sa lupa, aking inilagay ka sa harap ng mga hari. Si Eva, si Adan, wala pang anak nun. Asa ng hari doon? Eh sabi sa mga hari, upang kanilang masdan ka, sa pamamagitan ng karamihan ng iyong kasamaan, sa kaliguan ng iyong mga kalakal, iyong nilapastangan ng iyong mga sanktuaryo. Kaya't ako'y naglabas ng apoy sa mga gitna mo, sinuko ka at pinabaging abo ka sa ibabaw ng lupa sa paningin ng lahat ng nanonood sa iyo. Isaiah 14:12-14. Ito din nasabi tungkol sa kanya. Alam niyo ba, artist si Lucifer eh. Composer yan, singer yan, musician yan. Hindi niyo napapansin, lahat ng mga banda, ng mga impluwensyado ni Satanas, kita mo, ang hahaba ng mga buhok, karumal-dumal sa Diyos sa mahaba buhok. Tapos ang dami mga maskara sa mukha, bumabanat ng bumabanat, nagdodroga. Impluwensya ni Satanas lahat yan. Eh, ang pogi ni Satanas, kita mo, ang popogi din ng mga banda, ang gaganda ng forma, mga artist yan eh. Yun ang paraan ni Satanas eh. Sa music. Doon siya pumapasok sa music. Sa internet, meron nga ako nakita yung, ewan ko ba, sino ba yun? Si Luca ba? Yung nagguno ng Nazareno. Luca ba, Pangalan na, Luca na. Ito sabi sa Isaiah 14:12-14. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga? Siya yung morning star eh. Eh si Jesus Christ, the bright morning star. Nawala yung brightness niya dahil nakapagdala lang siya ng liwanag eh. Si Kristo, siya yung liwanag eh. Eh siya, lang siya, the morning star. Tala sa umaga kung tawagin si Lucifer. Eh di ba may liwanag din ng ang mga bituin. Sa araw kasi, ang mga bituin, magnonoba yan eh, mawawalan ng liwanag. Ganun ang nangyari kay Lucifer, napaaga. Siya yung bituin na nawalan agad ng liwanag. Naging pollen star na eh, nagnova. Ikaw ay lumabas sa lupa. Ikaw na siya nagpahina ng mga bansa. O kita mo, kung si Eva at si Adan ang binang sa kanya, bansa na ba nun? Wala ba ang bansa? Garden of pa lang nun eh, Garden of Eden pa lang eh. Ito, bansa na eh. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilaga. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng alapaat at magiging gaya ng kataas-taasan. Kasi akala ni Lucifer, pwede na siya maging Diyos. Kasi very powerful siya eh. Napakaganda niya, napakatalino niya. Lahat ng karakteristik ng Diyos nasa kanya eh. Perfect in beauty, full of wisdom. Eh kaso hindi naman siya Diyos, nilikha siya eh. Eh gusto niya maging manlilikha. Kaya ang ginawa naman niya, lumikha siya ng kasamaan dito sa mundo. Kasi hindi naman niya kaya Diyos eh. So ang tinitira niya, yung mga image of God, sino? Tayo. We are created in the image and the likeness of God. So ang tinitira ni Satanas sa atin, yung image of God. Tinitira niya yan para makasama niya sa impyerno. Eh hindi niya kaya. Sa simula pa nga lang, kilala na tayo ng Diyos eh. Hindi pa nga nililika ang langit at lupa, kilala na tayo eh. Nasulat na ang pangalan natin sa aklat ng buhay, ay ang gagawin lang natin, manatili, para sure. Basahin ko yung pananatili ha. Sundin mo yung sinasabi ng Holy Spirit sa'yo. Sapat yung Holy Spirit sa bawat isa. Hindi mo kailangan manghingi ng Holy Spirit. Pag nanghihingi ka ng Holy Spirit, wala kang Holy Spirit. Nanghihingi ka tulad ng yung 5 virgins. Pwede ba bigyan mo kami ng nandangis na ubusan kami? Hindi, sapat sa amin to eh. Pag binigay ko sa iyo Holy Spirit, di wala akong Holy Spirit. Ano ko papasok sa langit? Hindi, sapat sa amin to. Hindi nung nagmamadali, bibili daw eh. Aba, ewan ko, nakabili ba? Nung kumakatok na, sarado na pinto. Late na. Wala nang pag-asa. Sumusuway ka eh. Ayaw mong mabuhay sa Espiritu Santo eh. Mabuhay ka sa Espiritu Santo, ito sabi. Ngayon, ipinatarantos sa inyo mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo yung aking itinangat, na inyo namang tinatanggap, na inyo namang pinananatilihan. Present progressive, pinanatili. Ibig sabihin, everyday ka nananatili.
Hindi lang kahapon. Hindi sa future na darating, everyday. Now. You always obey now. Sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo. Kaya ngayon, kung sinusunod mo will of God, liligtas ka. Maliban, kung matiyagan yung iingatan na salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo magsisampalataya na walang kabuluhan. Ano yung pananampalataya walang kabuluhan? Sabi ng prophet, walang gawa. Mga demonyo. Sumasampalataya yan, nanginginig po nga eh. Di ba nangingisay-ngisay pa? Ewan ko ngayon ng mga ibang iglesia nagwo-worship, nangingisay eh. Ang alam ko nangingisay lang yung possess ng demonyo. Eh ngayon, kung ano-ano naglalabasan, deception eh. Kaya mga kapatid, yun lang ang message ng Panginoon sa atin. Amen. Sa nagtataglay ng aking espiritu, may bagong pag-asa, may bagong pagkatao. Huwag ninyo akong itatatwa dahil lamang sa material na bagay. Laging sumayo ang aking kapayapaan at pag-ibig, at higit sa lahat, lagi kayo magpanalangin. Good morning mga kapatid. Kung meron kayong mapapansin sa isang tunay na iglesia, merong isang katangian. Binabawasan. Tinitira yung mga tunay na Kristiyano, naglalagay ng remnants. Yung labi ba? Mga labi lang. Kung titignan nyo ang istorya ng Israel, labi lang ang maliligtas sa kanila sa tribulation period pa. Kung titignan mo ang istorya ng LCJ Ministry, labi rin ang natira. Kaya sabi ng Diyos ikinalulugod ng Ama na ipagkaloob sa inyo munting kawan ang kanyang kaharian. So kasi kailangan bawasan kasi hindi naman lahat totoo magbabawas. Ang ititira doon yung mga tunay na timtiman, yung tunay na anak ng Diyos, yung tunay na Kristiyano. Kaya sabi ko nga kay Manuel, kay Evelyn nagkaroon ng evolution yung iglesia natin Ang dating pangalan ng iglesia natin, Ligaya ni Cristo Jesus Covenant Gospel Church. Ibig sabihin, mga anak tayo ng Diyos, nakaligayahan tayo ng Diyos. Ngayon, as time goes by, lilinisin ng iglesia. So, ang itinira nila yung Amen, Come Lord Jesus, yung kukunin na. Kasi ibig sabihin ng Amen, Come Lord Jesus, bababa siya, kukunin na niya yung kanya. Maranatha. Yun na ibig sabihin nun So, yung matitira lang, ang kukunin ng Diyos. At alam nyo ba na kakarampot lamang ang matitira sa Israel at kakarampot din ang matitira sa atin? Basahin ko sa inyo yung istorya ng Israel sa Isaiah. Ito sabi niya, dinggin mo o langit at pakinggan mo o lupa, sapagkat sinalita ng Panginoon, ako'y nag-alaga at nagpalaki ng bata at sila'y naghimagsik laban sa akin. Nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon at ang asno ang pasabsaban ng kanyang Panginoon. Ngunit ang Israel ay hindi nakakakilala. Ang bayan ko ay hindi gumugunita. O bansang salarin, bayang napapasa ng kasamaan, lahi ng mga manggagawa ng kasamaan. Mga anak na nagsisigawa ng kalikuan. Pabayaan nila ang Panginoon, hinamak nila ang banal ng Israel. Sila'y nagpakalayo-layo na nagsiurong. Bakit kayo'y hahampasin pa na kayo'y naghimagsik ng higit sa buong ulo? Ay masakit at ang buong puso'y nanlulupaypay. Mula sa talampakan ng mga hanggan sa ulo ng walang kagalingan, kundi mga sugat at mga pasa, nagnananang sugat, hindi nakatikom o nangatatalian man o nagpapahiran man ng langis. Ang inyong lupain ay giba. Ang inyong mga bayan ay sunog ng apoy. Ang inyong lupain ay nilalamon ng mga taga-ibang lupa sa inyong harapan. At giba na gaya ng winasak na taga-ibang lupa. At ang anak na babae ng Sion ay naiwang parang balag sa isang ubasan. Parang pahinga sa halamanan ng mga pipino, parang bayang nakukugkod. Kung hindi nag-iwan sa atin ng napakaunting labi, ang Panginoon ng mga kubo, naging gaya tayo sana na Sodoma at naging gaya ng Gomora. Kasi yung Sodom and Gomora, talagang lahat yung patay yung nandun Binaksakan ng apoy yun Sabi ng Panginoon,
Dapat sana naging Sodom at Gomorrah tayo, pero hindi, nagtira siya ng labi. Bakit? May pangako kasi kay Amang Abraham eh. Nangako ang Diyos na pangangalagaan niya ang kanyang bayan. Kaya dahil sa tigas ng ulo, kita nyo yung wandering Jew. Kumalat sila sa buong mundo eh. Pagkalat nila sa buong mundo, merong malalabi. At yung malalabi na yung kaunting-kaunti lang. Ang iglesia natin, nagsimula tayo sa marami. Naubos ng naubos. Ano na lang ang nakitira? 1/3. Sabi sa Sekaraya. Sekaraya 13. 1/3 na lang nakitira sa atin. Sa langit, ang natirang mga anghel, 2/3. 1/3 ang naging magsik. Papalitan nyo ng 1/3 ng mga tao. Para makumpleto pa rin ang bilang na yon. Ngayon, 1/3 lang dito sa buong mundo ang kukunin ng Diyos. Kaunting-kaunti lang. Mula nung panahon ni Eva at ni Adan hanggang sa panahon ngayon, hanggang sa tribulasyon, hanggang sa millennium period, 1/3 lang ang ililigtas ng Diyos. Ito sabi niya sa Sekaraya 13:7. Gumising ka o tabak laban sa pastor ko at laban sa lalaki na aking kasama. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Saktan mo ang pastor at ang tupay mangangalat. At aking ipipihit ang aking kamay laban sa mga maliliit. At mangyayari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, 2 bahagi ay mahihiwalay at mamamatay, ngunit ang ikatlo'y maiiwan. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan at aking silang didinggin. Aking sasabihin siya'y bayan ko at kanyang sasabihin ang Panginoon ay aking Diyos. So 1/3 lang. Doon sa 1/3 na yon, lilinisin pang mabuti yun. Kaya kapit tayo mabuti mga kapatid. Meron pa rin mawawala doon sa 1/3 na yon. Lilinisin mabuti. Pag sinabing linisin mabuti, yung mga konti-konting dumi, aalisin pa rin yun. So siguraduhin mo sa sarili mo na wagas ang pananampalataya mo. Tunay na alagad ka ng Panginoong Yesus. Na sinusunod mo lahat ng kalooban ng Diyos. Talagang mamamatay ka para kay Kristo, mabubuhay ka para kay Kristo. Sakripisyo, sabi sa Psalm 55 Pisanin mo ang aking mga banal. Yaong nakikipagtipan sa akin sa pamamagitan ng hain. Covenant of sacrifice. Ito ang gagawin natin talaga, sakripisyo. Katulad ng Panginoong Hesus. Lahat ng utos ng Ama, sinunod niya hanggang kamatayan. Ganon din tayo, lahat ng utos ni Kristo, susundin natin hanggang kamatayan. Mas maganda kung hindi tayo mamamatay. Mas maganda kung buhay tayong kukunin. Pero dire-diretso lang, walang titigil. Ang mananatiling tapat, ang gawakas, ang maliligtas. So, ibilang mo sarili mo sa pagiging remnants. Ikaw yung isa sa remnants. Ito sabi ng Diyos sa Luke 12:32. Ang handicap eh. Huwag kayong matakot, munting kawan. Sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong Ama na sa inyo ibigay ang kaharian. So don't fear, just believe. Magpakadalubhasa tayo sa pagsunod. Lagi tayo magpakabanal. Huwag kang matakot, kasama ka sa remnant. Kasi kinalulugod ng Ama na ibigay sa munting kawan eh. Munti lang ang kawan. Kaunti lang. Kaya nga nung sukatin ko yung United States eh. Yun daw New Jerusalem kasi laki lang ng United States. Gaano kaliit yung United States? Ganun lang kalaki ang New Jerusalem. Kakarampot na tao, ilan lang ang ilalagay doon? Ilang bilyon tao lang nang mapupunta doon. Kaunting-kaunti lang from panahon ni Eva ni Adan pa hanggang sa millennium period. Ganun lang karami ipapasok doon sa New Jerusalem. Kaya karampot lang. Ngayon yung karampot na yon, sumama ka doon. Gumawa ka ng tipan o hain ng sakripisyo. Sacrifice yourself, dead to self. Magsanay ka ng patay sa sarili. Huwag mo nang bigyan ng kaligayahan ng sarili mo. Bigyan mo ng kaluguran ng Diyos. Sundin mo talaga. Mahirap eh. Talagang ganun eh. Pagkatapos naman nun, forever and ever eh. Kaunting hirap lang naman eh. Hanggang 120 years old nga lang eh.
Ngayon, hindi na tayo aabuti nun. Sabi ng Diyos nabubuhay tayo, 70 taon lang at sa kalakasan ng katawan, maabot ng 80. Pag ikaw naka-70 ka, okay na yun. Lalo na naka-71, 72, mag-80. Bonus na yun. Kasi ang talagang itinalaga na lang sa atin ng Panginoon yan, 70 years old talaga. Hindi nyo napapansin nung araw, nabubuhay ang tao ng 900, 800. Bakit? Walang pollution yun Kinakain nila puro mga gulay, prutas. Di naman sila, kumain man sila ng mga karne, paihaw pa. Tayo, kain tayo ng kain nakakasama sa katawan, kaya maiksi ang buhay. Polluted ang air. Biruin nyo, kahit yung Tigris natutuyot na, yung Colorado River natutuyot na, yung Euphrates natutuyot na, ang dami nang natutuyot na mga ilog ngayon na nagpapatunay na napakalapit na ng araw. Kasi lulusib na yung King of the East Yung hari ng silangan, lulusubin na Jerusalem Kasi ginagawa na yung third temple ngayon yung Solomon, ginagawa na. Pag nagawa kasi yun, doon papasok ang Antichrist I-declare niya sarili niya na siya yung Diyos Ibabalik yung paghahain ng sakripisyo sa temple Babalikan niya yung mga ginagawa ng sacerdote noong araw. Marirealize ng mga Israelites, yung palang ating pinako sa krus, yung pala yung tunay na Kristo. Ito pala yung peki pala to, demonyo pala to. Tatakbo sila ngayon. Ahabulin sila ng Andres, papatayin sila. Pero pagkatapos makampleto na ang bilang ng Hentil, lahat ng remnants na yun, nililigtas naman. Kaya kailangan mapabilang tayo doon sa binubuong bilang ng Hentil. Sabi sa Romans 11:25-26. Kasi merong kinukumpletong bilang ng Hentil Kasi sabi ng Diyos, yung kanyang bayan talagang tigas ng ulo Lumipat siya sa Hentil. Dahil sa katigasan ng Israel, iniligtas yung mga dating hindi niya bayan na niya ngayon. Yung mga Hentil, hindi bayan ng Diyos yun ang Israel Pero sa katigasan ng Israel, lumipat siya sa Hentil. Bubuo ng bilang ng remnants ng Gentiles. Remnants pa rin ng Gentiles. Hindi din madami. Ito sabi, sapagkat hindi ko ibig mga kapatid na hindi nyo malaman ang hiwagang ito. Baka kayo'y magmarunong sa inyo sarili mga haka na ang katigasan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga Hentil. Sa tigas ng ulo ng Israel, papasok ang kapunuan ng Hentil. Tayo na yun. Kaya nga every Thursday, nagpe-pray tayo Pinagpe-pray natin ang buong mundo na. Lahat ng mga anak ng Diyos sa buong mundo, tawagin na ng Diyos, makumpleto na bilang ng Hentil para iligtas na niya yung remnants of Israel. 26. At sa ganito'y ang buong Israel ay maliligtas gaya ng nasusulat. Magbubuhat sa Sion ang tagapagligtas. Sila'y mahihiwalay sa harap sa kaliguan. So, patatawarin ng Diyos ang Israel. Ibabalik mo ulit, bayan niya uli, ililigtas niya uli ang Israel. Pero pagkatapos iligtas muna ang bilang ng Hentil. Mauuna muna tayong rapturein. Pag ni-rapture tayo, maaaring hindi tayo mamatay. Sana hindi mamatay. Kasi yun ang prayers natin na walang mamatay sa bishopric ng Palatio, kukunin tayong buhay. Pag nakuha na tayo, babalikan niya ang Israel sa tribulation period. Pagbalik niya sa Israel sa tribulation, dadaan niya sa tribulation ng Israel. Napakahirap ng buhay. Pero paiiksiin ng Diyos ng panahon na yun, alang-alang sa mga hinirang. Kasi kung pahahabain pa niya yung tribulation period ng panahon na yun, grabe. Kasi may lalabas doon sa bottomless pit na balang Yung balang na yun, papatayin ng mga tao. For 5 months, hindi mamamatay. Pagkatapos, lalabas naman doon uli, yung 4 angels naman sa Euphrates River, kasama maraming mga maggabayo, papatayin na yung 1/3 ng mga titirang tao. Ganun katindi ang gagawin ng Diyos. Nasa Revelation 9 yan Basahin natin. At umihip ang ikalimang anghel. At nakita ko ang isang bituin na nahulog sa lupa mula sa langit. At sa kanya ibinigay ang susi ng hukay ng kalaliman. At binuksan niya ang balon ng kalaliman at napainlang lang ang usok mula sa hukay.
na gaya ng usok ng isang malaking lutoang bakal. At nagdilim ang araw at ang himpapawid dahil sa usok ng kadiliman, at nagsilabas sa usok ang mga balang sa lupa. Na binigyan sila ng kapangyarihan na gaya ng mga alakdan sa lupa na may kapangyarihan. At sinabi sa kanila na huwag ipahamak ang damo sa lupa, ni ang anumang bagay na sariwa, ni ang anumang punong kahoy, kundi yung tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Ito na yung may tatak ng Antichrist naman to. Natatakan na sila sa noo ng Antichrist at saka sa kamay. At ipinagkaloob silang huwag patayin ng mga ito, kundi pahirapan silang 5 buwan. At ang kanilang pahirap ay gaya ng pahirap ng alakdan kung kumakagat sa isang tao. Yun, poisonous ang alakdan Ang utak nun. Mamamaga yun Magnanaknak yun. Hanggang sa tatakbo sa dugo mo yun. Pag tumakbo sa puso mo yun, tumakbo sa utak, patay ka. Pero hindi gagawin yun. Pumunta sa puso at sa utak. Sa katawan lang. Kasi pag pumasok sa puso at utak yun, mamamatay. Wala kamatayan, pahirap lang Pahihirapan lang ng 5 buwan. At ang anyo ng balang ay katulad ng kabayo na hahanda sa pagbabaka, at sa kanilang ulo na gaya ng putong na katulad na ginto, at ang kanilang mukha ay gaya ng mukha ng mga tao, at sila'y may buhok na gaya ng buhok ng babae, at ang kanilang mga ngipin gaya ng sa mga leon, at sila'y may mga baluti na gaya ng baluting bakal, at ang ugong ng kanilang pakpak ay gaya ng ugong ng mga haro, at ng maraming kabayo na dumadalubog sa pagbabaka. At sila'y may mga buntot na gaya ng mga alakdan, at mga tibo, at ang kanilang buntot naroroon ang kanilang kapangyarihan upang ipahamak ang tao ng 5 buwan. Biruin mo 5 buwan kang pahihirapan, hahanapin ng tao kamatayan, hindi mamamatay. Papayag ka ba gano'n? Di magsasakripisyo ka na sa pagsunod sa Diyos ngayon. Kasi pag naiiwan ka, gano'n ang mangyayari. Grabing pahirap ang ibibigay ng Diyos. Kung paano yung parusang binigay sa Egypt ng araw, halos doble. Uulitin uli yun, magiging dugo uli ang tubig. Uulan uli ng kuto, ng mga palaka. At mas matindi pa. Ngayon, alam nyo sa Nevada, grabe yung mga crickets sa karsada, sa lugar. Talagang binubuldozer na sa dami. Umuulan ng crickets. Yung mga parang mga balang, gano'n. Alam mo, kinakain ng mga Ilocano yun. Ibinubusan nila lang yun sa mantiga, tinatanggal ng paa at ulo, sasaw-saw sa suka, ang sarap na nun. Puro rich in protein yun. Ganon ngayon, bumabaha ng ganon doon. At napakarami pa sa iba't ibang lugar natin. Yung New York, grabe ba? China. Pinarurusahan na ng Diyos talaga. Yung lahat ng galit ng Diyos, binubuhos na niya ngayon. Unti-unti na niya pinapatay ang mga anak ng demonyo. Ngayon, para hindi tayo madamay dyan, kukunin na tayo. Ngayon, pupunuin lang yung bilang ng hentil. Pag kumpleto na bilang ng hentil, kukunin na tayo. Tsaka niya lang babalikan ng Israel. Tsaka niya lang ililigtas lahat ng remnants. So, remnants pa rin. So, pasalamat tayo, remnants tayo. Sabi sa Deuteronomy 7:7. Hindi kayo inibig ng Panginoon at pinili kayo na dahil sa kayo'y marami ng bilang kaysa alinmang mga bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Kundi dahil sa inibig kayo ng Panginoon at dahil sa Kanyang tinupad ang sumpa ng Kanyang isinumpa sa inyong mga magulang. Kaya may remnant sa LCJ, alam nyo ba? Dahil kay Brother Manny. May sumpaan Diyos kay Brother Manny, may tipan Nahanapin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng katwiran, ibibigay sa atin lahat ng pagpapala. So yung lahat ng covenant na yun, magiging covenant of sacrifice sa iglesia, mananatili. Tayo yun Nawala na nga yung 2/3, sinael mo, sinakatira na lang 1/3 Napakatitigas ng ulo. At witness kayo dito, lahat ng pastor, mga bishop ng LCD, walang pagmamahalan. Nagbabangayan, kasi witness ako dyan Nauna ako sa inyo Grabe talaga, walang pag-iibigan. Kahit nang matira kami ni na Elmo, wala rin pag-iibigan. Divided pa rin. Hanggang sa nag-iwan ng 1/3. Tayo na 1/3 na nga lang. Kita mo, nawawandi pa. Kung bibilangin mo tayo ba yung 1/3 na yun? Ilan ba 1/3 na yun?
mababawasan pa. Pero para makasama ka, maging tunay kang alagad. At ang katotohanan na magpapalaya sa iyo, John 8:32, 31. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya. Ito, sumasampalataya ito ha. Parang demonyo. Nanginginig pa nga eh. Pero hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Ganun ang sinabi niya sa Israel. Kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayon, tunay ka kayo mga alagad ko. Excuse me. So malalaman mo tunay ka ng alagad ng Panginoong Diyos, mananatili ka sa salita. Sabi sa John 12:47. At kung ang sino man tayo nakikinig sa aking pananalita, at ang nagtatakwil naman sa akin at sa aking hindi tumatanggap sa aking pananalita, ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ang siya'y hahatol sa huling araw. So may paghatol sa huling araw. Ang sabi ng Diyos, yung tumatalikod sa pananampalataya, yung umaatras sa pananampalataya, hindi ko kalulugdan nyo, kapahamakan nyo para sa iyo. Pero hindi tayo sa kapahamakan kundi doon sa may pananampalataya, sabi sa Hebrews 10. So tignan mo ang sarili mo kung nandito ka. Hebrews 10:35 to 39. Huwag nga niyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala, sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, masisitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon, siya'y pumaparito at darating at hindi na magluluwag. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya'y umurong, hindi ka lulugdan ng aking kaluluwa. Kapag hindi ka kinalugdan ng Diyos, ano gagawin sa iyo? Umurong ka Nag-heresy ka, nag-apostasiya ka Tumalikod ka, nagtayo kayo ng sarili niyong iglesia Katulad ni Satanas, nag-apostasy, nag-heresy. Gumawa ng sarili niyang aral, nakinig yung wandered angel sa kanya. Kaya yun, iginawa ng impyerno. Gagawa ng dagat-dagatang apoy para sa kanila. Ngayon, madadama yung mga taong hindi sumasampalataya. Yung mga umuurog, duwag. Kaya sabi, sa mga duwag, yun yung umurong Di ba pag nagigera, hindi ka na lumaban, duwag ka, umurong ka So, ibig sabihin, huwag ka maduwag. Tuloy lang ang laban. Magtiis ka, magtiyaga ka. Hanggang wakas, konting hirap lang naman to Hindi naman to magtatagal. 120 years old lang. Hanggang 70 nga lang Ngunit tayo hindi doon sa nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga ipananampalataya ay maliligtas ang kaluluwa. Yun ang sinabi ng Diyos sa atin. Yung mayroong pananampalataya talaga, maliligtas ang kaluluwa. Psalm 90:10-12. O ang karawan ng aming taon ay 70 taon. So sa panahon natin ngayon, 70 taon yun, okay na yun. Jackpot na yun, pag naka-70 taon ka. O kung dahil sa kalakasan ay umaabot sa 80 taon, so kung hindi ka lisinggero, hindi ka adik, pwede pang 80. Ba't ka napapalingon? Lumingon din ako sa sarili ko Tinamahan din ako Gayon man ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanlawan lamang, sapagkat madaling mapapawi at hindi magsisilipad. So, kung ikaw ay abusado sa katawan, natural, manghihina katawan mo. Bilhin mo kung araw-araw ka lasing, araw-araw ka durog. Ano mangyayari sa katawan mo doon? Manghihina immune system mo, internal organ mo, magkaka-high blood ka, magkaka-diabetes ka. Naku, pag hindi mo aalagaan at kukontrolin yun, naku, ang daming komplikasyon yun. Puso, kidney, liver, lahat yun. Gallbladder, lahat yun. Pag naapektuhan yun, manghihina ka na manghihina. Hanggang sa magkakaroon ng multiple failure, organ. Multiple organ failure ang mangyayari. Hindi ganun ang nangyari kay baby. Nung daling ko sa ospital si baby, lahat ng espesyalista sa puso, sa baga, sa liver, lahat, doktor niya Kailangan ng espesyalista kasi papatay na rin talaga si baby doon.
Binigyan pa lang ng pagkakataon ng Diyos si baby nun, na mabuhay pa. Pinalilipat nga yun, inilaban ko, lumaban ako, pinaglaban ko si baby, kaya sabi ni baby, mahal mo pala talaga ako. No? Hanggang kahuli-huli ang sandali, pinaglaban ko siya. Talagang ipinaglaban ko siya, hanggang kahuli, kung lumaban ka, mabubuhay ka pa, hindi ka mamamatay. Buhay tayong kukunin, basta laban lang. Kaso hanggang dun lang abusada yung asawa ko na yun Alam niyo, pag mapupunta ako doon sa kanila, naka-soft drinks lang yun. Hindi lang isang maliit, family size na Coca-Cola. Tapos, Cadbury na nuts laging tinitira nun. Chocolate, saka soft drinks. Addict sa chocolate, soft drinks yun. Pag kumakain kami dito, lagi merong soft drinks. Ako hindi na kumiinom na ng soft drinks kasi nung bata ako, nagka-ulcer na ako. May tindahan kami. Itong lugar na to, tindahan yan Pagkagaling ko sa labo yan, laklak na ako, nakatakot-takot na soft drinks. Ang lamig. Ang sarap Nagka-ulcer ako. Yung pala may plano na magka-ulcer ako, parang hindi na ako mag-soft drinks. Kasi kung mag-soft drinks ako, lalala yung diabetes ko, madededo din ako. Ngayon, pre-diabetic lang ako. Diabetic pa rin. Kahit pre-diabetic, diabetic ka pa rin Hindi na maalis yun Ngayon, awa na lang ng Diyos. Ang pinaghahawakan ko, alam nyo, yung kapangyarihan ng Diyos, tsaka yung awa. Kasi lahat ginagawa ko na rin. Kaso napipigilan Wala na akong ihi ng dragon. Hindi na ako nakakagawa nun. Kasi ang mga leaves talaga, alam nyo, yan ang pampagaling talaga sa sakit. Mga leaves. Yung magpapakulay, lalo yung mga dahon ng guyabano, dahon ng mangga, papaya. Sa diabetes yan Lahat ng dahon. Kasi nasa Bible yan yung dahon ng pampagaling. Sabi sa Revelation 22:2. Ayan, marijuana, dahon yan Samahan mo ng bulaklak para mas maganda. Basta lahat ng gawa ng Diyos na halaman, pampagaling sa sakit yan, lahat. Lahat ng dahon, ito sabi. Revelation 22:2. Sa gitna ng lansangan niyo, sa dako rito ng ilog, at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay, na namumunga ng 12 iba't ibang mga bunga, at nagbubunga sa bawat buwan. At ang mga dahon ng punong kahoy ay pagpapagaling sa mga bansa. Okay, dahon ng mga punong kahoy. Lahat ng punong kahoy. Yung dahon ng pagpapagaling ng bansa yun. Sa Old Testament, meron din nun. 47:12 ng 47:12 ng Ezekiel. At ang pangpang ng ilog sa tabi na yon. Sa dakong ito at sa dakong yaon, tutubo ang sari-saring punong kahoy na pinapagkain, na ang dahon ay hindi matutuyo, ni magkukulang man ang bunga niyaon, magbubunga ng bago buwan-buwan, sapagkat ang tubig na iyon ay lumalabas sa sanctuary at ang bunga niyaon ay nagiging pagkain at ang dahon na iyon ay pagpapagaling. Kaya kung gusto mo talaga, kahit hindi ka na uminom ng gamot kung masipag ka lang magpakulo na, kahit anong dahon, inumin araw-araw yun, gagalingan lahat ng sakit mo. Ako, ginawa ko, nag-alternative na ako kasi wala nang banab Ang ginagawa ko, bibili na lang ako sa palengke ng tanglad, talbos ng kamote, lahat ng dahon, saluyot, kung ano-anong dahon, pakukuluan ko rin yun. Tapos ipi-freezer ko na lang yun, inumin ko na yun. Minsan tinatamad na ako dahil sa sakit ng katawan ko mga joints ko. Ang tagal ko nang hindi nakakainom kasi nung ihi ng dragon ko Tsaka hindi na ako nakakainom ng kasuka-suka juice ko. Babalik ko nga uli yun Lahat ng spices and herbs yun ang ginagawa ko Hindi ako nagkakasakit nun, hindi ako inuubo. Pero lately, inubo na ako. Nagkakasakit na ako. Yun pala talaga dapat. Kailangan na masipag ka magtitimplan ng mga dahon-dahon, mga spices and herbs. Kita mo yung Queen of Sheba, pag nagwa-worship kay Solomon, ang ino-offer niya, spices and herbs, tsaka ginto't pilak. Noon pa man, yung spices and herbs na talaga, pinakapagpagaling Kung kakain ka araw-araw ng bawang, sibuyas, luya, paminta, yung mga sahog sa pagluluto, kainin mo, huwag na yun. Napakahuhusay sa katawan nun. Kaso ang hirap gawin Talagang tiyagaan Ang hirap gawin nun. Ginawa ko na yun kaso naubusan ako ng supply Hanggang sa ito, bumabalik na naman. Kasi pag nag-iedad, may arthritis na, may osteoporosis na Nagkakaroon ng degeneration.
ang lahat ng parte ng katawan mo. Kaya ang prayer ko lagi, yung immune system natin, palakasin eh. Yung internal organ natin, mag-function ng normal. Kasi yun na lang ang pag-asa natin. Parang late na kasi. Ngayon pa natin gagawin, may edad na. Pero hindi pa rin late. Basta tuloy mo lang. Yung clean living lang talaga. Ang dami nga nagsisip na sa alternative medicine. Kahit mga doktor nga eh. Hindi na ipinapayo mag-iinom ng gamot. Chemical yun eh. Synthetic yun eh. Pahihirapan lang yung kidney mo, yung liver, yung puso mo. Kasi ang hirap nun eh. Pag umiinom ka ng gamot, lilinisin ng kidney yun, lilinisin ng liver. Pagod na sila. Hindi naman nakakabuti rin, nakakasama pa. O hindi yung kakayanin mo lang talaga, puro prutas, gulay, isda. Tapos gawa ka ng kasukasukan juice. Tapos magpakulo ka ng lahat ng daon, yung lagi titirahin mo, fasting. Haba pa buhay. Kailangan lang tiyagaan mga kapatid eh. Tiyagaan lang ng tiyagaan. Yung fasting eh, napakahalaga ng fasting sa katawan, ano? Hindi lang para for spiritual ang fasting, for the body rin yun. Kaya nga sina Pablo nalakas ng katawan eh. Pag napaggugugot ang fasting eh. Nung pala, yun pala paraan ng Diyos para lumakas ang katawan eh. Kahit nga sina Daniel nung araw, di ba? Yung mga friends niya, tsaka siya, sabi doon sa hari eh. Hindi na namin kailangan kumain ng pagkain ng mga reyna o pagkain ng hari. Gulay lang sa amin, ayos na. Gulay lang ang binigay sa kanila. Mas malalakas pa sila doon sa mga iba. Kasi gulay talaga pampalakas eh. Yung mga dahon-dahon. Kaya lang, ang hirap nga eh. Ang hirap eh. Kasi binabalik ko ulit, nahihirapan na ako. Pero yung kada ako maglalakad, talagang bakal yung kaliwang pa ako. Tapos lahat ng joy ko, may depresya. Buti may nabibiling support. Kaya nakakalakad pa ako na maayos. Puro support lang yan. Puro mga supportan lang yan. Kaya ako nabalabag doon, alam nyo, ang hina na nung spinal cord ko. Kasi nagpa-check up, ang gusto ng doktor, operahan ako. Kasi yung yung lumbar spine ko, cervical spine ko, ang dami ng tama ng spinal cord ko. Siyempre, pera-pera yun eh. Ay ko, hindi ako magpapa-opera. Kasi pag ipinagalaw mo sa tao yan, yari ka. Hamong ang Diyos ang magpagaling. Inaasahan ko lang ang Diyos dyan. Ang Diyos ang magpapagaling ng spinal cord ko. Ang Diyos ang magpapagaling ng diabetes ko. Ang Diyos ang mag-aayos ng high blood ko, ng blood sugar ko, ng blood oxygen ko. Sa Diyos lang lahat yan. Kaya ng Diyos yan. Magtiwala lang tayo. Kaya ng Diyos yan. Yung di ba't na-stroke nga ako ba't nakakalakad pa ako? O Diyos lang nagpalakad sa akin. Yung ibang nakikita ko ngayon na na-stroke hanggang nakaupo pa sa wheelchair ako nga naglalakad pa Pupunta pa ako ng Antipolo, maakit pa ako ng bundok doon. Makasama ko mga anak ko. Sa Wednesday, pupunta na naman kami doon. Kailangan huwag kang titigil ng pananampalataya Sabi ko nga kay Marlene alam niyo yung sinabi mo, Marlene, na wala na. Hindi ko tinigil yun. Pag tutuloy ko yung prayer na yun. Kasi huwag kang titigil ng prayer. Kahit sinabing wala na. Meron yan. Ituloy mo lang. Tuloy-tuloy. Ngayon sabi, meron na naman nabuhay na naman, di ba? Basta prayer, always pray lang. Pag sinasabi na ng mga tao, wala nang pag-asa, hindi ako maniwala doon. Nandyan ang Diyos natin, makapangyarihan niya. Kaya-kaya niya. Kaya niya nga magbago ng isip Kaya niyang baguhin ang tao. Lahat na nga ng plano natin, pagpalpak, maitutuwid niya Magtiwala ka lang. Kayang baguhin yung anak ko nga siya dyan, binago isip. Tignan mo, prayers lang yon. Puro prayers lang yun, tsaka pag-ibig. Huwag kang titigil pag nakikita mo kahit sino sa mahal mo sa buhay, ilan nawawala. Huwag mo pagalitan, huwag mo sisihin. Mahalin mo lang, tapos mag-pray ka lang na mag-pray. Huwag kang titigil na mag-pray, makita mo isang araw kasama mo na yan. Biruin mo, 6 months na wala si Jan sa amin. Napunta pa nga ng ng Bisaya Bacolod yan. Napunta pa ng Bacolod kung saan napunta yan Nanggugulo yan, pero bakit ngayon okay na Okay na siya, nananampalataya na naman. Ganun talaga buhay Basta huwag mo lang susukuan. Love always hope. And love never dies. Love never dies. Hindi na mamatay yan. Love conquers all. Tandaan nyo, basta sa Diyos lang. Wala ka ibang gagawin kundi umasa sa Diyos. Magtiwala sa Diyos mga kapatid. Sakit na kamay ko, amen.
Maging matatag kayo sa inyong pananampalataya. Magkaroon kayo ng paninindigan. Hindi kung ano ang agos ay natatangay kayo. Paghandaan ninyo ang aking pagbabalik. Amen. Alalahanin natin na ang pagkakalikha ng Diyos sa atin, minsan lang. Hindi na uulitin itong pagkakalikha sa atin. Kasi yung susunod na buhay natin, yung second life natin, is either eternal damnation or eternal glory, eternal life. Ngayon, nilikha tayo ng Diyos for the purpose para doon. Nilikha tayo ng Diyos para kay Kristo Jesus, para sa mabubuting gawa na ihinahanda na niyang una pa upang ating lakaran. So, ang purpose ng buhay natin is to fear the Lord and obey all His commandments. So, ang ginawa ng Panginoong Hesus para masunod natin yun, yung kalooban ng Diyos na yun, sinabi niya sa mga apostol bago siya umakyat sa langit, gawin niyo silang mga alagad ko at turuan niyo silang sumunod sa lahat ng aking ipinag-uutos, and lo, I will be with you till the end of time. So, maliwanag yun. Kailangan determined ka, matatag ka, sabi ng prophet kanina, sa pagiging alagad ng Panginoong Hesus. Siguraduhin mo na alagad ka ng Panginoong Hesus. Kasi useless ang buhay pag hindi mo nasunod yun. Kasi hindi na uulitin eh. Isa lang ang first love. Isa lang ang buhay. Isa lang ang pag-asa. It is appointed unto man to live once and after death, judgment. Kung mamamatay tayo, doon nalagay. Pero kung hindi ka naman mamamatay, buhay kang kukunin. Pero ang appointment ng Diyos sa tao, isang beses lang. Hindi na uulitin ito. Kaya magpakatalino tayo. Excuse me. Ang sisiguraduhin natin, yung pagiging alagad ng Panginoong Hesus. Kasi hindi ka iiwan ng Diyos pag yun ang naging determinasyon mo. Sabi sa Matthew, Matthew 28:19-20. Na dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin yung mga alagad ang lahat ng mga bansa. Pag sinabing lahat ng mga bansa, buong mundo yun. Binubuo na ang mundo ng 7 continent eh. Binubuo ang 7 continent ng maraming bansa. Gawin nyo silang alagad sa lahat ng mga bansa. Ibig sabihin, kasama ang Israel, kasama ang Hemti, lahat ng mga tao sa lupa, gagawing alagad. Kailangan maging alagad. Na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo at narito ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So hindi ka naiiwanan ng Diyos. Tunay kang alagad. Bakit? Ba't hindi ka naiiwanan ng Diyos? Tunay kang alagad. Nakasulat sa John 8. John 8:31. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayon, tunay nga kayong mga alagad ko. So meron sinasabing tunay na alagad, yung magsisipanatili sa aral at utos ng Panginoong Hesus. Magiging determined ka dyan, matatag ka. Sa pagsunod lang sa kalooban ng Diyos. Ang magiging purpose of life mo, sumunod sa Diyos. Forever and ever. Kasi ito lang ang buong layunin eh. Pag na-miss mo to, talo ka na. Pag hindi mo nasunod ang pagiging alagad ni Kristo, talo ka na. Sa impyerno ka pupunta. Kasi ito lang yung paraan ng Diyos eh. Wala namang ibang paraan na ginawa ang Diyos eh. Sabi sa Ecclesiastes 12, Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas ng mga bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So ito ang whole duty of man. Kaya ka nilikha ng Diyos para kay Kristo Jesus. Maging katulad ka ng Panginoong Jesus. From the time na tawagin ka ng Diyos, maging katulad ka ng Panginoong Jesus. All the days of your life, magiging alagad ka na ng Diyos.
Pag hindi mo gagawin to, hindi ka pagiging alagad, ay kanino kang alagad? Dalawa lang naman yan eh. Alagad ka ng Diyos, alagad ka ni Satanas. Pag susunod ka sa kalooban ng Diyos, alagad ka ng Diyos. Pag susunod ka sa sarili mo at sa utos ni Satanas, alagad ka ni Satanas. So alam mo ngayon kung maliligtas ka o hindi eh. Magpapakatatag ka, magpapakatibay ka bilang alagad ng Diyos. Hindi alagad ng tao ha, alagad ng Diyos. Sabi sa Luke 14:27. Kasi yung iba kasi nagiging alagad ng tao. Halimbawa, isang tunay na iglesia. So, nandun ang tunay na aral ng Diyos, Kristo. Pero may mga member na ang nagiging batayan ng pagsunod nila, yung loyalty doon sa pastor. Dapat ang loyalty mo kay Kristo sa salita ng Diyos. Alagad ka dapat ni Kristo. Ang dapat ang pastor mo si Kristo, hindi yung pastor mo na yan na tao. Binigyan lang yan ng katungkulan. Para pangalagaan ng tupa. Pag hindi niya naaabot yung sukatan na yun, hindi rin siya tunay na pastor ng Diyos. Eh kung sa kanya ka magkakaroon ng loyalty, bulag ng tagapagturo, bulag ka rin, huhulog kayo sa buhay. So para to be sure, ang ating pagiging discipleship kay Jesus Christ, disciples tayo ng Panginoon. Sabi ng Luke 14:27 ng ganito. Sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. So kung ikaw daw ay tatanggap sa Panginoong Yesus at bibigyan ka niya ng utos, ang krus niya, nakautosan ni Kristo, ay hindi mo susundin, hindi ka pwede maging alagad. So hindi pwedeng, Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos na tagapagligtas. Kailangan ka maging alagad. Kasi kung hindi ka naging alagad, hindi ka pupunta sa langit. Nakasulat din yan sa John 12. John 12:48. Simulan natin sa 12:47. At kung ang sino man tao ay nakikinig sa aking pananalita, ay hindi ko siya hahatulan sapagkat hindi ako pumarito upang humato sa sanlibutan, kundi upang iligtas ang sanlibutan. So yung unang pagparito ng Panginoon, para iligtas ang sanlibutan, yung susunod na pagparito na niya, ililigtas na niya yung sasampalataya. At ito sabi niya sa mga sumasampalataya, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap ng aking pananalita, ay mayroong isang hahatol sa kanya, ang salitang aking sinalita, ay siya sa kanya hahatol sa huling araw. To the last judgment, hahatulan ka ng salita. So dapat salita ang sundin mo, kasi pag hindi mo sinunod ang salita, hahatulan ka ng salita ng Diyos. So to be sure, mananatili kang alagad sa salita ni Kristo. Kahit namatay na yung mga alagad ng Diyos, may buhay pa rin ang salita ng Diyos. Kahit namatay si Brother Manny, buhay ang salita ng Diyos. Hindi tayo loyalist sa tao. Loyalist tayo sa Diyos. Alagad tayo ng Diyos. Kahit magpalit pa ng kahit anong mga pangalan ng iglesia natin, huwag mong palitan yung pagiging anak ng Diyos. Kasi even the name have changed eh. Nagbabago pangalan eh. Dati, ligaya ni Kristo Jesus tayo eh. May naunahan tayo. Eh sa SEC, hindi pwede yung doble. So, Amen, kan Lord Jesus na tayo. So, nagbago na ang pangalan natin. Si Jacob becomes Israel. Si Paul become Paul. Nagpapalit ng pangalan. Miski ang Panginoong Jesus, papalitan ng pangalan pagdating sa langit. So, no problem yung change of name. Ang importante, anak tayo ng Diyos. Alagad tayo ng Diyos. Sabi ng 2 Timothy 2:2. At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo rin namang ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagturo naman sa iba. So yun ang sabi ni Pablo kay Timothy. Kasi si Timothy, anak-anakan niya ni Pablo eh. Dinisciple niya mabuti si Timothy. Sumunod sa landas ni Pablo si Timothy. So sabi ni Timothy, maghanap ka ng mga tapat na Kristiyano, yung magiging tagapagturo din.
Kasi napakahalaga ng tagapagturo. Kasi may people destroyed because of the lack of knowledge. Kung ang isang pastor ay hindi up to teach, delikado yung iglesia na yun. Kasi kinakailangan up to teach ang isang pastor. Kasi si Jesus Christ, the great shepherd yun eh. And the greatest teacher. Jesus Christ is a pastor and a teacher. Kinakailangan ng pastor, teacher. Kasi para mapamanatili ang kaligtasan ng iglesia, kailangan maturuan, mapakain, katulad ng ginawa ng Diyos sa Israel nung araw. Araw-araw niya pinakain ng mana. Para mabuhay makarating sa promised land. Ngayon naman, pupunta tayo sa langit, sa promised land, kailangan pakainin din tayo ng mana. At ang mana na yun, si Kristo na yun, salita na ng Diyos. So araw-araw na ang pagkain natin salita upang mabuhay tayo sa kay Kristo. Sabi ng Luke 9:23. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino man tao ay ibig sumunod sa akin, tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin, tanggihan ang kanyang sarili. Bakit tatanggihan ng sarili? Kasi yung dating pagkatao natin yun, walang sahi-sa yun, basura yun. Kaya ipinako sa krus yun, kasama ni Kristo, datihang pagkatao. At nung mabuhay na maguli si Kristo, may bagong buhay na tayo. We have now a new resurrected life in Jesus Christ. Kaya kinakailangan, tanggihan mo yun. Pagkikilos yung dati mong pagkatao, kasi yun ang parami sa Satanas eh. Pag nakapakilos niya ang dating pagkatao mo, susunod ka uli kay Satanas. Yung dati mong amo. Dati mong amo si Satan. Dati tayo anak ng Diablo eh. Ngayon minagaling ng Diyos na ibalik tayo sa Kanya. Yung lahat ng nawawalang tupa, ibinalik ng Diyos sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. So kung hindi tayo makakasunod talaga kay Kristo, hindi tayo pwede maging alagad. Sabi ng John 13:34-35. Isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo mag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. So bagong utos na ibinigay, hindi yung dating utos. Kasi ang dating utos, love yourself as you love your neighbor. Yun ang dating utos eh. Ibigin mo ang sarili mo katulad ng pag-ibig mo sa iyong kapwa. Ibigin mo ang kapwa mo katulad ng pag-ibig mo sa sarili mo. Sabi ni Kristo, isa na ang bagong utos. Mag-ibigin kayo katulad ng pag-ibig na inibig ko sa inyo. So ibig sabihin, kahit masama yung tao, iibigin mo pa rin yun. Mamamatay ka rin para sa Kanya katulad ni Kristo. Yun ang bagong utos. Malalaman nila tunay na alagad ko kayo. Kasi alam mo, ang iglesia ng LCJ Ministry, walang pag-iibigan dito. Witness ako dito eh. Kaya ang ginawa ng Diyos, pinag-iwahiwalay tayo para maganap niya ang isang grupo na mag-iibigan talaga. Nasa Sekaraya yan, Sekaraya 13. Ito sabi niya, gumising ka o tabak laban sa pastor ko, laban sa lalaki na aking kasama. Sabi ng Panginoon ng mga hunggo, saktan mo ang pastor at ang tupay mga ngalan. At aking ipipihit ang aking kamay na laban sa maliliit. At mangyayari na sa buong lupain. Sabi ng Panginoon, dalawang bahagi mahihiwalay. At mamamatay, ngunit ang ikatlo'y maiiwan. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy. At sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay at sila'y susuburin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan. At aking silang bibigin, aking sasabihin, siya'y bayan ko. At sinalang sasabihin, ang Panginoon ay ang aking Diyos. So, ganun ang nangyari sa iglesia natin eh. Nahiwala yung dalawang bisya. Natira na lang isang bisya. Ngayon yung mga member kung natirang bishop nila, dadaan tayo sa bautismo ng apoy. Na parang pilak at ginto. So matira matibay sa atin mga kapatid. Kaya magpakatatag kayo at magpakatibay. Yun ang message ng prophet eh. At sa pagiging alagad.
Kasi pipilitin ng demonyo pag hiwa-hiwalayin tayo, hindi tayo papayag. Mananatili tayo matatagal matibay sa gawa ng Panginoon. Sabi niya sa Matthew 16:24-25. Nabasahin niya. Hindi bale, titigil naman yan eh. Buti hindi pa natatanggal yung bubong. Kung hindi, babahaan siya ano kay niya. Matthew 16. (24 to 25). Nang magkagayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man tayo ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino man mag-iibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sino man mawala ng kanyang buhay dahil sa akin, makakasumpong niyaon. Kaya isa lang ang buhay. Ngayon yung isang buhay mo na yan, na worldly life, o makasanlibutan pagkatao, yan ang iniibig mo, diyan ka nabubuhay, hindi mo tatanggapin yung plano ng bagong buhay. Yung life resurrection. Kasi inibig mo yung dati mong pagkatao, doon ka sumunod eh. Pinili mo yung enjoyment ng dating pagkatao. Dapat hindi na yung enjoyment ng dating pagkatao, enjoyment na ng bagong pagkatao. Yayakapin mo na yung pananampalatayang binigay sa'yo, mabubuhay ka sa bagong pagkatao. Ang susundin mo na, si Kristo na lang. Magiging alagad ka na ng Panginoong Jesus all throughout, all the days of your life. Yan ang sakripisyo, parang bigay sa'yo yung buhay na walang hanggan. Kasi kung di mo naman ito gagawin, di sa impyerno ka pupunta, mamili ka. Magsasakripisyo ka ngayon, pupunta ka sa langit, o hindi ka magsasakripisyo, mabuhay ka sa dating pagkatao sa impyerno ka. Ikaw ang pipili yan eh. Yan ang ibinigay ng Diyos sa atin na free will eh. Hindi mo pwedeng sisihin ng Diyos. Kasi pinapili ka eh. Ikaw ang magdidesisyon eh. Pinapipili tayo ng Diyos. Deuteronomy 30:19-20. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito. Aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos na sundin ang kanyang tinig, lumakip sa Kanya. Sapagkat siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng iyong mga araw, upang matahanan mo ang lupain na sinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang. So, para makapanahan ka sa plano ng Diyos, sa langit. Saksi ang langit at lupa sa araw na ito. Bukas, sinulit. Saksi ang langit at lupa na naman sa araw na ito. So, ikaw ang pipili. Pipiliin mo. O, sige, okay lang, Jaya. Sige, mamaya lang. So, ang pinakamahalaga dito, mapatunayan mo sa sarili mong alagad ka eh. Paano mo patutunayan? Yung kailangan gawin mo itong John 15:1-7. Ako, ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin hindi nagbubunga, ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalo magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo yung aking sinalita. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi makakapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman, kayo maliban na kayo nananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siya magbubunga ng marami. Sapagkat kung tunay na hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. So wala kang magagawa pag wala sa iyo Holy Spirit. You cannot do anything without the Holy Spirit.
Isinugo ng Ama ang Espiritu Santo. Isinugo ni Kristo ang Espiritu Santo. Binasa ko sa inyo yan talatang dalawa na yan. John 14:26 at John 15:26. Isinugo ng Ama at ni Kristo ang Espiritu para manahan sa atin. Kaya sabi ni Kristo, ako'y aakyat sa langit, ako'y muling babalik. Ibibigay sa inyo ang bagong mga aaliw. Manatili kayo sa aking mga salita hanggang sa pagbaba ko. At makakasama nyo na ako forever and ever. Huwag magulumihanan ng inyong puso. Sa bahay ng aking Ama, maraming tahanan doon. Hindi ko sana sasabihin ito sa inyo, kung hindi, ipaghahanda ko kayo ng mapagkakaan. At kapag naihanda ko na, muli akong paparito, kukunin ko kayo, hindi na kayo mahihiwalay sa akin. Sino yun? Mga alagad yun eh. So ang kailangan gawin mo lang, siguraduhin mong alagad ka. Yun ang importante eh. Siguraduhin mo na yung purpose ng Diyos magawa mo. Kasi minsan lang ang buhay, sayang, hindi naman ito ulitin. Hindi naman tayo mga Hindu na may karma. Pwedeng ulit-ulitin ang buhay nila hanggang sa maging perfect daw. Parang yung evolution theory ni Darwin, wala nun, kalokohan yun. Kung tunay yung evolution theory, sana wala nang unggoy. Dahil dapat may unggoy pa, ibig sabihin may lahi ng unggoy. Diba? Simple-simple yung practicality na yun. Kung sabihin mo nag-evolve na yung one-celled animal, naging unggoy, naging bago pa naging tao, ba't may unggoy pa? Sana wala nang unggoy, di ba kung totoo yun? So yung mga kaisipan ng tao, basura sa Diyos yun eh. Kaisipan lang ng Diyos ang kailangan tanggapin natin para hindi ka maligaw. Word of God. Walang ligaw yan dahil proven na yan eh. Dinalisay na ito ng 7 times na parang pila. Proven to, namatay na nga, nabuhay pang maguli eh. Siya ang bunga ng lahat ng ng nilikha. Siya rin ang bunga ng mga namatay. Siya yung unang binuhay ng Ama eh. At ang plano ng Diyos, talagang magkaroon ng pamilya. Yun lang ang buong plano ng Diyos eh. Kaya nga yung bahay niya, yung New Jerusalem niya, pupunuhin na yun ng mga anak niya eh. Ang una niyang inanak, si Kristo. Siya sabi niya, ikaw ang kinalulugdan ko anak. Ipinanganak kita ngayon. Ngayon, ipinanganak tayo ng Ama, ang Ama ng mga Espiritu. We are born from above, given the Spirit. Yung Spirit na natin, from above na yun. Tapos ibinigay ang Espiritu Santo para masunod natin ang kalooban ng Diyos. Ang Diyos ang lahat gumawa nun. Yun ang plano ng Diyos sa mga discipleship niya, sa mga alagad niya. Kaya tiyakin mo na alagad ka ng Panginoong Hesus, tiyakin mo na pinakikinggan mo ang sinasabi ng Espiritu Santo. Buhatin mo yung krus na binigay sa ni Kristo. Ano yun? Utos niya. Sabi sa Galatians 6:2. Magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa. At tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. So yung pasanin na pinapasa natin, kautusan ni Kristo yun. Kaya sabi ni Kristo, ang hindi tatanggi sa kanyang sarili, hindi bubuhat ng kanyang krus, hindi maaaring maging alagad ko. Never ka maging alagad. Kasi ang susundin mo, gusto mo eh. Katulad ni Lucifer. Ang gusto niya, pero may naakit siya mga anghel. Ang gusto rin ng mga anghel na yun, yung gusto ni Satanas eh. Hindi yung gusto ng Diyos. Kaya nagtayo siya na sarili niya iglesia, nag-apostasya si Lucifer. Excuse me. Gumawa siya ng mga alagad niya rin eh. Yung mga demonyo, alagad niya yun eh. Ngayon tayo mga alagad ng Diyos, wala tayong ibang gagawin kundi araw-araw magpasakop sa Diyos, manatili sa aral ni Kristo, hanggang sa dumating si Kristo, at wala tayong gagawin kung hindi ang sumunod lang kay Kristo. At dadatnan niya tayong buhay na hindi tayo mamamatay. Yun ang ating faith mga kapatid. Amen.